Sabi sa mga awit 100, umawit sa kagalakan ang lahat ng bansa, si Yahweh ay papurihan, paglingkuran siyang pusa, lumapit sa presensya niya, at aawit na may tuwa. Amen! Hallelujah! Tayo sumaya, magpuri sa Panginoon. Celebrate Jesus, celebrate. Hallelujah! Woo! Hallelujah! Sabay tayo doon, mga church. Tayo magpuri sa Panginoon. Hallelujah! Celebrate Jesus, celebrate. Celebrate Jesus, celebrate. Celebrate Jesus, celebrate. Amen. Jesus is risen, and He lives forevermore. He is risen, He is risen. Come and celebrate the resurrection of our Lord. Hallelujah. Celebrate Jesus, celebrate. Amen. Celebrate Jesus, celebrate. Celebrate Jesus, celebrate. Celebrate Jesus, celebrate. He is risen. He is risen.
of our Lord. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Jesus is alive. Hallelujah. Jesus is alive. The tears in the victory, and the dream has been done. Jesus lives forever. He's alive. He's alive. He's the Alpha and Omega. The first, the last is He. The curse of sin is broken, and we have the liberty. The Lamb of God has risen. He's alive. He's alive. Hallelujah. Jesus is alive. The presence is the victory, and it makes us live down. Jesus lives forever. He's alive. He's alive. He's the Alpha and Omega. The first and last is He. The curse of sin is broken, and we have the liberty. The love of God is risen. He's alive. He's alive. Hallelujah. Jesus is alive. The dark look is victory, and the grave has been done. Jesus lives forever. He's alive. He's alive. He's the Alpha and Omega. The first and last is He. The force of sin is broken, and we have liberty. The Lamb of God has risen. He's alive. He's alive. He's alive. He's alive. Hallelujah. Jesus is alive. Hallelujah. Thank you, Lord. You are alive, Jesus. Forevermore. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Patuloy po tayo magpuri sa Panginoon. Hallelujah, Jesus. Oh, we worship you, Lord. Jesus, we enthrone you. Thank you, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Jesus, we enthrone you. We proclaim you are
Glory to God. Salamat sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Napakasarap sumagpuri sa ating mahal na Panginoon dito sa harapan ng ating pulpito ng Panginoon. Amen. Talagang ang Panginoon ay napakabuti ng Diyos sa ating mga buhay dahil andyan na hindi tayo iniiwan, hindi tayo pinababayaan. Amen. Ngayon po, itatapon na po tayo sa ating pagpapatotoo, sa ating nangyari pagmula ng Lunes hanggang itong araw ng Sunday na ang walang sawang pag-ingat at pagbabay sa ating mahal na ating Panginoon Jesus. Sino ang una pong magpapatotoo sa ating harapan ng Panginoon na pinagpala na buong isang linggo? Hallelujah! Praise God. Amen! Amen! Amen. Binagpala ako sa pangalan ng Jesus. Amen. Binagpala ako ng kalakasan, Yes, Lord! kalusugan, biyaya ng Panginoon sa aking katawan. Amen. Thank you, Lord. Salamat din sa mga ganito na nagkasama-sama muli tayo sa gawain ng Panginoon na nandito sabi nga 2 o 3 nagkakatipon sa kanyang pangalan. Kaninang pangalan? Sa pangalan ni Jesus. Siya ay nasa ating kalagitnaan. Amen. At higit doon, mas marami pa tayo sa mga kasama mga ministering angels na nagpupuri sa kalamitan. Hallelujah. Salamat sa Panginoon dahil ang Diyos ay buhay, tapat sa kanyang mga pangako. Na hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pinagkukulang kailanman. Hallelujah. Sabi nga, kung iiwan ako ng mga magulang, may Diyos akong aasahan. Amen. Ang Diyos natin ay nagbibigay. Siya ang protector, siya ang guidance, siya ang provider, siya ang lahat ng doktor, siya ang ating vitamins, nagbibigay sa atin ng mga gamot na mga salita ng Diyos, higit sa lahat dito sa mga salita niya na nagpapalakas sa ating espiritu. Kaya, salamat sa Panginoon muli sa buong isang linggo. Ang bilis lang ng isang linggo. Nakaraan lang, tumayo lang kami dito ng isang nakaraang linggo. Lunes, mga ilang araw, Biyernes na. Hallelujah! Talagang napakabilis ng oras. Kaya ang Panginoon, nagmamadali na rin ang Panginoon na sa kanyang pagbabalik na madatnan niya tayo na nagtatapat, naglilingkod, nagsusumikap na makarating, makasama sa kanyang harian. Amen. Salamat sa Panginoon na siya ang nagbigay sa akin ng dati sumasakit yung tuhod ko. Talaga. Salamat sa Panginoon. Yung bato ko talagang pinagaling ako ng Panginoon. Amen. Puro prayer lang ako kasi nga hindi pa ako nainom ng gamot. Mabilis pumitig yung puso ko. Hindi sanay sa gamot. Sa biyaya at habag lang talaga ng Panginoon. Nakakaranas lang po ang mga ospital sa biyaya ng Panginoon kapag ako'y nanganganak. Salamat sa Panginoon. Isang pong malaking biyaya yun. Blessing na hindi mapapalitan ng pera ng anumang bagay. Kasi po, blessed tayo sa Panginoon dahil ang iba talaga na mahina ang kapit sa Panginoon, talagang binibili nila ang hangin para mahinga lang. Kaya, blessed tayo sa Panginoon, amen, na nabilisin tayo ng Panginoon, na malakas, masigla, at si Nico na kasama namin, glory to God, salamat na talagang ang ganda ng pag-ano niya. Yung siya po ang gumamit ditong ng bling-bling. Kaya ang ganda ng kahit sanay talaga siya na tinawag siya ng Panginoon sa music, sa drums. Yan po ang talent ni Nico. Kaya salamat sa Panginoon kahit sa dito po sa ginagamit niya ng ganito, nakakasabay siya sa tugtog. Amen. Amen. Dahil po, yun po ay pinag-pray ko sa sinapupunan. Sa tiyan pa lang siya sumasayaw na siya nung ako'y kumakanta. Kaya salamat sa Diyos na buhay na binigyan niya ng panibagong lakas at sigla. Ako, maging ang aking pamilya, buong sa bayan, napakabuti ng Panginoon. Sa biyayang malaki po yun na hindi mababayaran ng salapi. Kaya sa Diyos lang ang lahat ng papuri, masasalamat. Thank you, Lord. Amen. Glory to God. Isang mapagpalang umaga po sa ating mahal na Panginoon, our Lord Jesus Christ, at ating God Almighty, Father, at ganun din po the God the Holy Spirit,
Amen. Sa tuwing tatayo po ako dito ko nararamdaman kung paano kumilos ang kapangyarihan ng Diyos. At sa tuwing tatayo ako dito ko napapasin na parang nakikita ko napakaraming tao ang nanonood sa amin. Amen. Nakikinig ng salita ng Diyos. Hindi po daan, libong tao. Yung nararamdaman ko lamang po, yung napipil ko sa aking sarili. At kapag ako tumatayo po dito, nararamdaman ko rin na ang Diyos ay dinadalaw kami. Amen. Kinakatagpo kami sa araw ng pagsamba. At napapansin ko rin po kung paano kami kapasyon sa paglilingkod sa Panginoon. Yung energetic kaming sumayaw, energetic kaming sumampas sa Kanya, magpuri. Napapansin ko ang the God of the Holy Spirit ay sinasamahan kami. Amen. Hallelujah. Kaya, mapalad po ang mga makakatagpo sa simbahan ito ng Jesus Christ City Church. Yung mga nagiging kaibigan namin, napakapalad po nila. At kung kayo po marami po ang nag-abot, nagbigay ng tulong sa Jesus Christ City, sa amin, dito po sa simbahan ito, lalo po sa aming children ministry, ay wala kaming narinig sa kanilang na negative. Laging sinasabi po nila, nung kami nagbigay sa iyo, Pastor Noel, nagbigay kami sa simbahan sa mga bata, kami po ay napagpala ng Diyos. Yun po ang na-experience ko dito. Amen. Kaya, dito po ay encourage po namin kayong lahat na huwag mong kaligtaan yung pagdalo sa mga pagtitipon. Kahit po sa pamagitan lang ng Facebook namin kung ginaganap online, ay huwag po kayong magpalipat-lipat ng station, kundi dito lamang po kayo mag-focus sapagkat gagawa po ng himala ang Diyos. Hindi po nagsisinungaling ang Diyos sa buhay namin. Amen. Kaya, kung hindi nagsisinungaling ang Diyos sa buhay namin, lalo-lalo na po sa inyo, na nakikinig, nanonood sa live broadcast nito. At marami rin po akong napuntahan na mga tindahan. Hindi alam ng mga tindahan na gata punta ko sa kanilang mga tindahan, ay napansin ko po, sila po ay ipinag-pray ko, binibless ko po yung tindahan nila. Wala po silang alam na ako'y nag-uusal ng panalangin na pagpalain ang kanilang mga tindahan. Kaya, ganito po ka-concern ang Diyos sa ating lahat. Kapag tayo po ay lumalapit sa Kanya, huwag po kayong mag-aksay ng time. Ibigay po natin, i-focus po natin ang ating pananampalataya kay Kristo Jesus, nating Panginoon. At sigurado po, hindi mabibigo at di nasasayang ang lahat ng ginagawa nating pagpapagal sa Panginoon. Amen. Yan po ay may kapalit ng gantimpala ang Diyos sapagkat hindi tayo pababayaan niya. Amen. Okay? At isa pa po, iba na rin po yung lumalapit sa Panginoon. Sabi nga po, siguraduhin na natin. Sapagkat may time po na hindi natin inaasahan, may mga pagsubok kung dumarating. Hindi natin inaasahan may mga problema na pumapasok sa buhay at pamumuhay natin. Pero kapag malapit ka sa Panginoon, ikaw ay lagi nakikinig ng Kanyang salita. Amen. Tandaan niyo po, hindi po magkakait ng tulong ang Diyos. Kahit hindi ka po makukumpine sa ospital, hindi ka po magkakaroon ng stress, ng sobrang stress sa problema mo, kundi magbabago ang lahat ng ating pamumuhay sapagkat may panahon ka makinig ng salita ng Diyos. Amen. Kaya maraming salamat sa Panginoon. Tunay nga pong
ang Diyos namin na aming pong nating lahat ay nating sinasamba dito sa lugar na ito ay buhay na buhay. Siya po ay buhay na buhay na hindi kailanman natutulog at minamasdan ang lahat ng ating pamumuhay. Kaya, halina po kayo, hanapin ang simbang ito. Dumalo po kayo at gagawa po ng himala ang ating Diyos. Salamat po sa pangalan ng Diyos. Amen. Salamat po Panginoong Jesus. Hallelujah. Ako'y magpapasalamat din po sa ating mahal na Panginoong Jesus. Mapagpalang umaga sa inyo po, mahal na Panginoong Jesus, at sa mga nanonood po sa ating Facebook. Hallelujah. Ako'y magpapasalamat din sa ating Panginoon na talagang ang ating Panginoong Jesus ay talagang napakabuti sa lahat ng bagay sa ating mga buhay. Dahil andyan, hindi na tayo iniiwan, hindi na tayo pinababayaan. Lalo na sa pagkising sa umaga. Unang-una sa lahat, dapat tayo magpasalamat sa ating Panginoong Jesus dahil na isang biyayang malaki binibigay pinagkakalog sa atin ng ating mahal na ating Panginoong Jesus. Hallelujah! Panginoon, salamat po sa panibagong araw na binibigay po pinagkakalog dito sa aking buong sambayan ko, sa aking mag-asawa at sa mga lingkod ko, kay Sister Miriam, sa Marina, kay Nico, at kay Pastor Rivel at sa buong sambayan niya. Hallelujah! Lord, salamat po sa kalakasan, kalusugan, at walang sawang pag-ingat paggabay niyo po sa amin lahat po ng aming mga mahal sa buhay, sa inyo pong mga lingkod niyo. Hallelujah! Dahil naandyan po kayo na talagang hindi niyo kami iniiwan, hindi niyo po kami pinababayaan. Dahil andyan, binibigyan niyo po kami ng nalakas namin pangatawang at malusog na pangatawang maayos na kalusugan. Hallelujah! At huwag natin pang kalilimutan na ang araw po ng linggo ay para sa ating Panginoon. Yan ay panalo. Kailangan po natin sumampat na puri sa ating mahal na ating Panginoon. Dahil importante sa lahat ng bagay, ang ating tayo sumamba at maalala natin ang ating Panginoon Jesus sa ating mga buhay. Una sa lahat, pag alis natin sa umaga, huwag natin kalilimutan na tayo ay manalangin at humingi tayo ng gabay sa ating mahal na Panginoon Jesus upang tayo laging ingatan, samahan at ng inyong laksa-laksang mga hil at ng inyong banal na Espiritu. Dahil ang panalangin po ay napakabisa. Yan ang ating sandata sa araw-araw nating pamumuhay dito sa ibabaw ng lupa. Lord, salamat po. Ang lahat po ng papuri at pasasalamat po ay binabalik ko po sa inyo, Ama, sa pinakamatamis po, pinakamakapangyarihan po. Hallelujah. Banal buhay na Diyos ang makapangyarihan sa lahat na may galang ng langit at ng lupa at may-ari ng aming mga buhay. Ama, isulat din po ang aming mga pangalan sa ulat po ng inyong pong buhay. Salamat po, Ama, muli po sa umagang ito. Purihin ka, Panginoon. Sambahin ka, dakilain ka, luwalhatiin ka, at pasalamatan ka. Salamat po, Ama. Hallelujah. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Hallelujah. Ngayon po, idadako na po tayo sa ating pagsimula ng ating banal na gawain dito sa Hallelujah sa Jesus Christ series, God Almighty. Hallelujah. Ang magdadala po ng ating mensahe, Panginoon, ay wala pong iba kundi si Pastor Noel Birman po. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Alam niyo po sa pagtayo namin dito, hindi po ito biro. Ang puso po namin ay dedicated to Lord. Amen. Kaya pag kami po tumatayo dito, hindi po pwedeng lalaro-laro ka lang. Sapagkat Diyos ang ating pinaglilingkuran. Amen. Kaya kailangan po na once ang Diyos ay pinaglilingkuran po natin, sinasamba sa Espiritu at katotohanan, lagi niyo tatandaan, hindi siya natutulog pang at timpalaan. Kahit pinagsi kayo. And I say thanks for the things you have done.
Yet you came to prove your love for me. The voices of million angels could not express my gratitude. All that I am and ever hope to be, I owe it all to thee. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. With His blood He has saved me. With His power He has raised me. To God be the glory for the things He has done. Just let me live my life and let it be pleasing, Lord, to Thee. And if pain and if pain, let it go to Calvary. He has saved me. In His power He has raised me. To God be the glory for the things He has done. Yes, Lord. Salamat God. Be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. It is right He has saved me. With His power He has raised me. To God be the glory for the things He has done. Hallelujah. Oh, glory to God. Napakabuti ng Diyos. Hallelujah. Napakabuti ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Sapagkat once na Diyos ay tinataas mo at pinakakangalan mo, saan man lugar, saan man dako, ang Espiritu ng Panginoon sa iyo, bababa. At once na bumabagit sa iyong katawan, ang Espiritu ng Diyos ay gagamutin ang lahat ng iyong sakit. Gagamutin niya ang lahat ng iyong nararamdaman sa iyong katawan. At once ito'y bumaba, bibigyan ka niya ng mahabang buhay. Once na Diyos, ang Holy Spirit ang nasa sa iyo, bibigyan ka niya ng karunungan. Patuloy na gagawa siya ng himala sa buhay mo. At may papatotoo mo ng Diyos ay totoo, buhay, at di kailanman mawawala sa buhay natin. Siya'y kasama natin. Siya'y tinuturuan tayo
Tinutulungan niya tayo sa bawat sitwasyon ng ating buhay. Tayo na kanyang inaalalayan kapag tayo nahihirapan. Ginagabayan niya tayo sa sitwasyon at tayo nangangalit. Pinananakas niya ang ating katawan. Pinagagaling ang lahat ng uri ng karamdaman. Lahat ng gumugulo sa iyong isipan, ibinibigyan niya ng liwanag. Lahat ng yung burden sa iyong puso, lahat yan ay binibigyan niya ng tagaan. Thank you, Holy Spirit. To God be the glory. Napakabuti mo sa amin. Abba, Father, salamat po sa iyong patuloy na pagkilos sa buhay namin. Panginoong Jesus, patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang. Sa aming mga pagkakasala sa isip, sa salita po at sa gawa. Linisin mo kami sa lahat ng aming karumihan at kasalanan. Upang patuloy kami makagawa ng mabuti. Ikaw ay maparangalan araw-araw sa aming buhay. Sa pamagitan ng aming pananampalataya, Panginoon, ay patuloy ka namin may pakilala sa lahat ng tao na ikaw ay buhay, Panginoon. Loobin niyo kami nagliliwanag sa sitwasyon sa aming buhay. Loobin niyo po kami ay samahan upang ang aming buhay, Panginoon, ay maging kalugod-lugod sa iyo. Maging ang mga nakikinig ng iyong salita. Bigyan niyo sila ng lakas ng loob at tapang ng loob na sa iyo lumapit. I-surrender ang lahat ng pangangailangan nila. I-surrender ang lahat ng kabigatan nila, Panginoon. Sapagkat ikaw ang nagsabi po, Diyos, ang hindi magagawa ng tao, magagawa ng Diyos. Sapagkat sa iyo po, Panginoon, ay walang imposible. Aming Ama, abutin mo kami ngayong umaga. Katagpuin mo po kami ng iyong Banal na Espiritu ngayong umaga sa aming kalagayan. Sa simbahan ito, sa house church na ito, Panginoon. Kahit kami, Panginoon, ay ilan dito, Panginoon, ngunit alam po namin na maraming nanonood. Maraming nakikinig. Upang katagpuin ka, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong salita. Upang silang lahat ay magsigaling, lahat silang mapagpalad, silang lahat ay magtagumpay sa buhay. Lord, maraming po salamat. Salamat po sa umaga nito. Salamat po sa iyong salita na nagsasabi sa amin, lumapit ka at kayo mabubuhay. Maraming po salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Lord God. Okay? Buksan po natin ang salita ng Diyos sa John chapter 14. John chapter 14 verse 1. Ito po yung nilagay ng Panginoon sa aking puso. Na ito po ay aking bigkasin sa inyong harapan. Sapagkat ito po ang nararapat upang ito inyong mapakinggan. Sapagkat ang Diyos po natin ay hindi kailanman lumalayo sa atin. Amen. Hallelujah. Ang Diyos ay malapit lamang sa atin. Kapag narinig mo ang kanyang salita, ay hindi ka po niya pababayaan. Kapag ito iyong in-accept ang kanyang salita at sinampalatayanan mo, ikaw ay magtatagumpay. Tunghayin natin ang John chapter 14 verse 1 hanggang sa sumunod na salita na verse. Sinabi ni Jesus, huwag mabagabag ang iyong kalooban. Sumampalataya kayo sa Diyos. Sumampalataya din kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sabihin ko sa inyo, pupunta ako upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirahan.
At kapag naipaganda ko na kayo ng matitiran, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo makapiling ko kung saan ako naroon. At alam ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan? Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamagitan ko. Kung ako'y kilala rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyo nang nakita. Sinabi sa kanya ni Filipe, Panginoon, nakita po ninyo sa amin ang Ama. Ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiya na kami. Sumagot si Jesus, kay tagal na ninyong akong kasama. Hanggang ngayon, hindi pa ninyo ako kilala. Filipe, ang nakakita sa akin ay nakakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y nasa Ama at ang Ama'y nasa akin? Hindi sa akin galing ang sinasabi ko sa inyo. Ngunit ang Amang nananatili sa akin ang siyang gumaganap ng kanyang gawain. Maniwala kayo sa akin. Ako'y nasa Ama at ang Ama'y nasa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga ginagawa ko. Pakatandaan ninyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko. At higit pa kaysa rito, sapagkat babalik na ako sa Ama, at anumang hingin ninyo sa pangalan ko, ay gagawin ko upang luwalhatiin ang Ama sa pamagitan ng Anak. At kung hihiling kayo ng anuman sa pangalan ko, ito ay aking gagawin. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Alam niyo po, na ayaw ng Diyos na tayo po ay nababagabag. Amen. Ayaw ng Diyos na tayo nababalisa, Amen. natatakot, na nangangamba. Ayaw ng Diyos na tayo nai-stress. Ayaw ng Diyos na tayo ay nadidepress. Gusto ng Panginoon na isabuhay natin ang pananampalataya. Amen. Sumampalataya tayo sa Diyos. Amen. Kahit ang Panginoong Jesucristo hindi nakikita ng ating dalawang mata. Pero ang Diyos ay may salita na iniiwan sa atin na ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Yes. Kapag itinarinig ninyo ang salita ng Diyos. At ito po ay inyong itinanim at isinapuso at isinabuhay. Amen. Hallelujah. Dito niyo mararanasan ang 100% na pag-iingat ng Diyos. Amen. Hallelujah. Ganun din po sa ating physical na katawan. Kahit tayo po ay dumadaan sa sitwasyon tayo nararamdaman sa katawan, hindi mo po ikamamatayan. Amen. Hallelujah. Hindi mo po ikasisira ng iyong buhayan. Sapagkat ang Diyos na nagsabi, walang imposible sa atin. Amen. Amen. Walang mahirap na bagay sa atin. Kung lalapit lamang kayo sa akin, ako ang daan upang kayo'y magsigaling sa lahat ng uri ng karamdaman. Amen. Hallelujah. Ako ang daan upang kayo mapagpala ng lubusan. Ako ang daan upang kayo ay magkaroon ng magandang kinabukasan habang kayo nabubuhay. Amen. Hallelujah. At ang katotohanan, sinasabi ng Panginoon, ng katotohanan ay ang kanyang salita. Yes. Na habang ikinamumuhay dito sa mundo, huwag nating panghawakan ang iyong kayamanan. Huwag po nating panghawakan na ikaw ay maganda ang buhay. Huwag nating panghawakan ang ating mga anak ay nasa magandang kalagayan. Magaganda ang buhay. Hindi natin pwedeng panghawakan yan. Bilang mga anak ng Diyos, ang panghawakan natin
ay ang salita ng Diyos at sumampalataya ka sa Diyos at titiyakin ng Diyos na ikaw ay iingatan niya, isosurvive ka niya once na ikaw ay mayroong pagsubok sa buhay. Amen. Kaya mga kapatid ko, ang ating Diyos po ay buhay, ang ating Panginoong Hesus Kristo. Amen. Hindi po siya natutulog sapagkat binibigyan niya tayo ng pagkakataon na tayo lumapit sa Kanya upang ma-secure ang ating buhay dito sa mundo. Na hinihiling ng Panginoon na lumapit tayo sa Kanya upang ang ating katawan pisikal, ang ating buhay, pamumuhay ay nasa Kanyang pag-iingat at paggabay. Ay kung wala po tayo kay Lord at tayo kumakapit sa ating kaymanan, ay titiyakin ng Diyos na hindi ka magtatagumpay. Sapagkat kung lalo na kung wala kang pananampalataya sa Diyos. Kailangan ng pananampalataya ay active buhay sa ating buhay. Na kung ang Diyos ay buhay, kailangan buhay din ang ating pananampalataya sa Kanya. Sapagkat ang Biblia po ang nagsabi, have faith in God. Amen. Amen. So tinuturo ng Diyos, ayon sa Mark 11:22, ito po ang sabi ng Panginoon, na ang bawat isa na nananampalataya sa Kanya ay huwag mawawala ng pag-asa. Amen. Amen. Sapagkat kung ikaw ay nabubuhay dito sa mundo, ang pag-asa'y kay Jesus Kristo mo ilagay. Umasa ka sa Kanya at titiyakin ng Diyos na ikaw ay Kanyang pagpapalaki. Amen. Ito po ang sabi, Mark 11:22. Sinabi ni Jesus, manalig kayo sa Diyos. Tandaan ninyo ito. Kung kayo nananampalataya sa Diyos, at hindi kayo nag-aalinlangan, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, umalis ka riyan at tumating sa dagat. At ito'y mga ay mangyayari, kaya't sinasabi ko sa inyo, ano man hingin ninyo sa panalangin, maniwala kayong natanggap na ninyo iyon at matatanggap na Amen. ninyo yon. Kapag tumayo upang manalangin, patawarin muna ninyo nagkasala sa inyo upang ang inyong mga kasalanan ay patawarin ng inyong Ama na nasa langit. Ngunit kung hindi kayo magpatawad, hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Amang nasa langit. Amen. So sinasabi po ng Biblia ito, na have faith in God, sabi ng Panginoon. At kapag ito po ay ating isa sa buhay, ang pananampalataya, kahit tayo po ay umidad ng kasing edad ni Moises, ni Haring David, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, umabot po sila ng mga na 300 and 200 na sila po ay nabubuhay. Hindi katulad ngayon, sa panahon ngayon, umiidad lang po tayo, binigyan lamang tayo ng Panginoon ng 120 years, ay hindi na po karamihan nakakaabot sa 120 years. Hindi pa po makaabot ng 100. Bihira pong makakita tayo ng gano'n. Bakit? Namamatay na agad ang tao. Pero if you have faith in God, titiyakin ng Diyos na hahaba ang buhay mo. Sapagkat sabi ng Panginoon, hindi ako nagsisinungaling. Kung ako'y buong puso ninyong paglilingkuran na may pananampalataya, ilalayo ko kayo sa sakit at karamdaman, bibigyan ko kayo ng mahabang buhay at pasasaganain ko pa kayo sa lahat ng inyong pangangailangan. Amen. Napakabuti po ng Diyos, mga kapatid ko. So, tinuturo ng Diyos na habang para tayo po'y magtagumpay sa buhay. Ang Diyos na nagsabi na e-exercise po natin ang ating pananampalataya upang ma-destroy ang lahat ng alinlangan at lahat ng takot. Once na ine-exercise mo ang iyong pananampalataya at ito'y isinasa buhay mo,
ang lahat ng bagay ay sumusunod sa iyo. Ang takot ay hindi makapapasok sa iyo, kundi ang papasok sa iyo ay pag-ibig. Amen. Hallelujah. If you have faith in God, ang buhay natin ay nagiging perfect. If you love to those who love Him. Nagiging perfect ang ating pamumuhay sapagkat tayo ay nagiging consistently, nagtutuloy-tuloy tayo ng sumampalataya sa Kanya. Kaya ang takot ay hindi po makapag-manifest sa buhay ng mga taong nananampalataya at nagmamahal kay Yeso Cristo. Amen. Hallelujah. Sabi na rin, nais natin na lagi tayo nagtatagumpay. Ang hirap kapag ikaw walang pananampalataya, wala tayong pananagumpay na mararanasan. Ano magaganap? Kung wala kang pananampalataya sa Diyos at hindi ka nagsasabuhay ng Kanyang mga salita, pag dumating ang Panginoon at ikaw ay tinanong na kung bakit ikaw nabubuhay dito sa lupa, anong isasagot mo? Nabubuhay ka dito sa lupa sapagkat sa iyo ako nagmula. Eh, paano kung hindi ka magsagot? Kung dumating ang Panginoon dito sa mundo, bakit ka nabubuhay? Bakit ka nananagana sa buhay? At sino ang dahilan? At ano ang naging daan ng iyong magandang buhay? Kapag sinabi mo na ikaw ay nag-aral, kapag sinabi mo na ikaw ay nag-anak buhay at nagsikap, ay ikaw po ay mapipili. Ikaw po ay di magtatagumpay sapagkat sinasabi mo na nanggagaling dahil kayo nag-aral, dahil kayo naghanap buhay, kaya hindi nagtagumpay sa buhay. Hindi tayo magtatagumpay sa buhay kung wala ang Panginoong Jesucristo at sa biyaya ng Panginoon Jesucristo. Kaya tayo pinagpala ng Diyos. Kaya tayo nagkaroon ng malusog at malakas na katawan. At kaya tayo ay nagkaroon ng housing lot. Kaya tayo nagkaroon ng sasakyan. Dahil ang Diyos ang nagbigay nito. Kaya tayo binigyan ng pamilya para ang Diyos din ang nagbigay nito sa atin. Amen. Hallelujah. Lahat ng gagaling sa Diyos. Amen. Walang nanggagaling sa ating pinag-aralan. Walang nanggagaling sa ating hanap buhay. Yan po ay may hangganan ang karunungan ng mundo. Ang ating negosyo may katapusan. Lahat ka na nadi-destroy pagdating ng panahon. Ay kung diyan ka nakapokus, diyan ka po nagsasalita na sinasabi mo, dahil ako'y may hanap buhay. Kaya ako'y nananagumpay, ay nagkakamali ka, kapatid ko, sapagkat ang Diyos ang nagsabi, ang lahat ng lakas na binibigay ko sa iyo ay sa akin ang gagaling upang kayo ay magsiyaman. Amen. Deuteronomy 8:18. At sabi ng Panginoon, sa Lucas 8:18, sinabi ng Panginoon, may maratnan pa kaya akong nananampalataya sa akin. Kapag ako'y dumating, meron kaya akong maratnan pang nananampalataya at nagtitiwala sa akin. Kaya, mga kapatid ko, exercise yun. Amen. Have faith in God. Amen. Fear not. God is with us. Amen. Hallelujah. So, tinuturo ng Diyos, exercise our faith at ito po ang aking pinamagatang ng aking topic. Dito po tinuturo ng Diyos, if you have faith in God, fear not. Amen? Because I am with you. Isaiah 41 verse 1 hanggang sa sumusunod. Amen. Kaya pag ikay nananampalataya sa Diyos, huwag kang mag-aalala, huwag kang mababalisa, huwag kang matatakot, lahat ay walang puwang sa buhay natin ang mga ganyang bagay.
Yung mga negative thinking, huwag kang magsasalita. Yung mga negative na salita, ay huwag mong bibigkasin. Sapagkat ikaw ay magpipay sa iyong buhay o sa iyong pamumuhay. Kaya sabi ng Panginoon, Perna ay ang libyo. Lagi, huwag kang matatakot. Habang ikinamumuhay, kahit marami kang utang, habang ikinamumuhay, kahit ikay nasa kahirapan, habang ikinamumuhay, kahit ikay may karamdaman, Perna, sabi ng Panginoon, huwag kang matakot. Amen. And faith in God, nothing is impossible to please God. Amen. Hallelujah. And to those who believe in Him, sino man ang sumasampalataya sa Kanya, Kanya pong gagantimpalaan Amen. Hallelujah. ng masaganang buhay, maulad na pamumuhay, ay lalayo ka pa sa sakit at karamdaman. Kung may karamdaman, ikay pagagalingin. At kung ikaw ay nangangailangan ng pagpapala, ikay Kanyang pagpapala. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Number 1, if you have faith in God, Hebrews 12 verse 1 and 2. Look unto Jesus, the finisher and the author of our faith. Saan po tayo focus? Habang namumuhay ka dito sa mundo, habang ikaw ay namumuhay, naghahanap buhay, ano man ang iyong ginagawa, saan ka man naroon, saan ka man nakatira, saan ka man, ano man ang pamumuhay mo, sabi ng Panginoon, look unto Jesus. Tumingin ka sa akin. Amen. Sa akin ka sumampalataya. Kahit dumadaan ng maraming bagyo, ay hindi may bubuwal ang iyong pamumuhay. Bakit po? Sabi ng iba, mahina ang ating benta kapag araw ng weekend. Kung ikay may negosyo. Pero yung araw ng linggo at Sabado ay malakas ang benta namin. Mali yun. Doon ka nga susubukin ng Panginoon na sa gitna ng magandang buhay, doon ka ba titingin sa magandang buhay, magandang kinabukasan na yun natanggap? At doon ka ba titingin sa negosyo mo na malakas ang benta tuwing Sabado at Linggo at maganda ang buhay kapag na ikaw ay nasa araw ng Sabado at Linggo? Umuunlad yung negosyo mo. Dapat isarado mo yan, araw ng Sabado at Linggo, sapagkat sabi ng Panginoon, have faith in God, and I will do it, whatever you wish in. To the Father in my name, I will do it. Sabi niya. Amen. Hallelujah. Ano man daw hihingi natin? Sa ating Ama. Sa pangalan ng Panginoon, gagawin niya. Amen. Hallelujah. Sapagkat ikaw ay sumasampalataya sa Kanya at nakatingin ka sa Kanya at di ka nalayo sa ating Panginoong Jesucristo. Amen. Hallelujah. Number 2, exercise your faith. Luke 17 verse 6. If you have faith in God, like a grain of mustard seed, kung maging sinlaki lamang ng buti ng mustasa, ang iyong pananampalataya, masasabi mo sa bundok na ito, lumipat ka sa dagat. At yun ay tatalima at yun susunod, sapagkat ang pananampalataya mo sa Diyos ay matatag at matibay. So, tinuturo ng Diyos na kapag may pananampalataya sa Diyos, kahit maliit na pananampalataya na nakapokus kay Jesus Christ, nakapokus sa Kanyang salita, titiyakin ng Diyos, kahit mahirap maghanap buhay, mahirap kumita ng pera, kahit mahirap ang buhay, kahit mahina ang negosyo, huwag kang mawawala ng pag-asa, sabi ng Panginoon.
kagaya ng isang maliit na buti ng mustasa o binin ng mustasa, kasing liit lamang, ay susunod ang pagpapala ng Diyos sa iyo if you have faith in God. Amen. Hallelujah. So, tinuturo ng Diyos, number 3. 1 Corinthians chapter 16, verse 13. 16, verse 13. Be watchful and stand firm in the faith. Oh, kailangan po, lagi tayong magbantay at tayuan natin ang kanyang salita na may pananampalataya at titiyakin ng Diyos na yon ay tutubo at magbubunga ang puno ng igos at ang buhay mo ay magiging matagumpay sa mundong ito na ikaw ay nag-iisa o nag-iiba sa mga taong namumuhay na mayroong magandang buhay. Hindi ka naubusan. Hindi ka makakaranas ng kakapusan. Hindi ka makakaranas na may nararamdaman ka sa tiyan, may nararamdaman ka sa dibdib, may nararamdaman ka sa puso. Ang Diyos ay laging lapitan mo, ibigay mo sa Diyos ano man ang nararamdaman mo at titiyakin ng Diyos na ikaw ay sumampalataya lamang sa Kanya at yun ay Kanyang tatanggalin anuman ang nararamdaman mo sa iyong katawan. Amen. Hallelujah. Tatanggalin po ng Panginoon yun. Aalisin ng Diyos ang lahat ng kabigatan mo if you have faith in God. Be consistent sa Kanyang salita. So, tinuturo ng Diyos, number 4, 1 Peter chapter 5 verse 9. Sabi po ng Panginoon, resist Him, firm in your faith. I-resist natin. Huwag nating payagan. Huwag nating aksepin ang mga bagay na nakakatakot. Tayuan mo ang pananampalataya mo sa Panginoon Jesucristo. Huwag mong ituon ang iyong paningin sa mga nakakatakot na kagaya ng mga sakit. Huwag mong ituon ang iyong paningin sa mga bagay na hindi mo kaya mabuhay. Huwag mo ituon doon sa mga bagay na nakakatakot. Amen. Kundi, sabi ng Panginoon, fear not, huwag kang matakot. Yan ay iyong alisin sa iyong pag-iisip, sa iyong puso, ang lahat ng kabigatan. Kundi, ang tayuan mo, ang iyong pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo at sa Kanyang salita na nagbibigay ng buhay. Hallelujah! Hallelujah. Sabi nga ng Panginoon, I am the bread of life and I am the water of life. Amen. Na kapag ang tinapay ng buhay ay yung kinain, yun yung salita ng Diyos na at yun po ay yung kinain ng salita ng Diyos, itinanim sa iyong puso, lagi niyong tatandaan, mabubuhay ka. Lalo na if you love God. Amen. So, tinuturo ng Diyos, tayuan mo ang pananampalataya mo. Ano ang mga pagsubok ang dinadaanan mo sa buhay mo, ano mang hirap, kahit ikaw ay nasa sitwasyon ng pamumuhay mo na parang ikaw ay mapapagod, parang ikaw ay nakakaramdam ng kalungkutan, ikaw ay nakakaramdam na ikaw ay paano ka makababayad sa iyong mga utang. At ito'y napakalaki. Sabi ng Panginoon, tayuan mo ang pananampalataya mo, sapagkat sa akin ay walang imposible. Amen. Hallelujah. Number 4, 1 Peter chapter 1 verse 7. A genuine faith of your, sabi dito, a genuine faith. Ano po ang genuine faith? Faith. Hallelujah. Ang genuine
faith, genuine, Genuine. genuine faith. Ito po ay kakaiba sa mga pananampalataya ng mga nakaraan. Na kahit walang-wala ka ng pera, example lang po, kahit may nararamdaman ka sa katawan, hindi ka makapagpagamot. Kahit wala ka ng panggastos, kahit magkano man lang. Pambili ng bigas o anuman. Ikaw ay sinisingil kabi-kabila ng iyong mga pinagkakautangan. Ikaw ay maraming bayarin. Kailangan ipakita mo sa Diyos ang genuine faith mo na hindi natitinag, na hindi po nai-stress, hindi nababagabat, hindi nababalisa, sapagkat ikaw ay may genuine faith. Lagi mong tatandaan, sabi ng Panginoon, I am the God. I am the God. The God is more than enough. Amen. Hallelujah. Kaya, ano po ikababalisa natin mga kapatid ko? Kahit na tayo sinusubok, at kahit tayo po ay ilang dito sa house church, hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Amen. Nakakabayad sa bahay, tayo po ay may nakakain, may nagagastos. Amen. Amen. Hallelujah. Hindi tayo pinababayaan ng Panginoong Hesukristo. Sapagkat siya ang author and the finisher of our faith. Amen. Hallelujah. Amen? Amen. At genuine faith. Kailangan laging manatili sa pananampalataya, laging buhay sa pananampalataya, at hindi natatalo ng anumang uri ng pagsubok o kakabusan sa buhay. Amen. 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 Number 5. Matthew chapter 7 verse 20. Because of your little faith. Sinabi ng Panginoon, have faith in God, kahit ang maliit lang ang iyong pananampalataya sa Kanya, ay siya ay kikilos. Siya ay gagalaw. Amen. Para ikaw tulungan. Amen. So kahit maliit lang ang pananampalataya mo sa Diyos, kahit naniniwala ka na hindi ka pababayaan ng Diyos, Amen. hindi ka nagne-negative, hindi ka na i-stress kahit ikaw ay sinasabi ng anak mo, Panginoon, nanay, tatay, mama, papa, daddy, mami, nasan yung pamatrikula ko? Sabihin mo, anak, God is more than enough. Mami, may bayarin na tayo sa Meralco. Meron tayong utang pa sa tubig. Meron tayong babayaran na pagkakautang. Saan ka kukuha, mami o daddy? Lagi natin sasabihin, have faith in God. God is provider. Amen. Hallelujah. Our God will supply to all our needs. Amen. Hallelujah. Hindi tayo pababayaan ng Diyos kapag ikaw ay positive. Sabi dito sa ating unang binasa, be positive and exercise your faith. Be positive. Huwag mo ilagay ang sarili mo sa hindi mo kaya. Kayang-kaya yan ng Panginoon. Amen. If you have faith in God. Number 6. Ephesians chapter 6 verse 16. And all circumstances take the shield of faith. Lahat daw po ng circumstances sa buhay natin na dumarating sa buhay natin o sa pamumuhay natin, tayo daw po ay dapat nakashield sa faith. Amen. Hindi tayo po nawawala ng pag-asa. Amen. Hallelujah. Sinabi ng Joshua chapter 1, verse 9, ito ang aking tagubilin sa inyo mga kapatid ko. Ang sabi ng Panginoon, huwag kayong matatakot, magpakatatag kayo at tibayan ang inyong loob. Be courageous. Tibayan ninyo ang inyong loob at huwag mawawala ng pag-asa
ako'y lagi niyong kasama. Amen. Hallelujah. Hallelujah! Glory to God! Napakabait ng Diyos! Amen. Napakabait ng ating Panginoong Jesus! Lord. Bakit ka lalayo sa Kanya? Ba't ka tatalikod sa Kanya? Kung ikaw man ay nagkakasala sa Panginoon, ikaw ay lumapit lalo sa Diyos, humingi ng tawad, ikaw ay magbalik loob sa Kanya, pagsisihan ng iyong mga kasalanan, at tanggapin muli ang Panginoong Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, titiyakin ng Diyos na ikay Kanyang gagantimpalaan. Amen. Hallelujah! Shield your faith. Magpa-shield ka ng pananampalataya. Hindi ka pwedeng iyak-yak. Hindi ka pwedeng, kapatid, tulungan mo ko. Hindi pwede yung ganun. Hindi mo sasabihin, Mare, pare, meron ng problema. Hindi pwede yun. Sabihin mo kay Lord Jesus Christ na ating Panginoon at tagapagligtas na narito sa mundong ito sa pamagitan ng banal na Espiritu na sinugo niya ng Ama para tayo ay pagtanggol sa lahat ng ating kabigatan sa buhay. Hallelujah! Any kind of circumstances, take the shield of faith. Atin daw pong i-take ang shield of faith. Magpakupkop tayo sa pananampalataya sa kanyang mga pangako, sa kanyang mga salita. Huwag tayong pawa sa iba. Huwag tayong malungkot. Huwag tayong magmukmuk sa isang tabi. Huwag tayong mag-iyak-yak. Kundi, ang lagi nating gawin, tayo ay patatagin ang ating pananampalataya at dito tayo mabuhay na may pananampalataya. At sabi ng Panginoon, ay sabi ng Jeremiah 23:3, just call me and I will answer you. Amen. Hallelujah. Amen? So, tinuturo ng Diyos, alam niyo po, masaya ako dahil kapag ako'y nagsasalita dito, sapagkat ang ating Panginoong Jesucristo nakikinig. Ang ating founder and foundation ng ating church ay nakikinig. At ang kanyang libo-libong anghel ang ating mga audience Amen. na nakikinig at nanonood sa atin mula sa langit at dito sa lupa ay gagawad ng Diyos sa atin ang pagpapala sa mga taong nananampalataya sa Kanya. Hallelujah. Roma number 7. Roma 10:17. So faith come from hearing and hearing through the words of Christ. So ibig sabihin, makinig ka ng makinig sa mga nangangaral upang palalimin ang iyong pananampalataya. Eh kung ang pinakikinggan mo'y balita sa radyo, balita sa telebisyon, balita sa mga Facebook, kaguluhan sa Senado, kaguluhan sa ating bayan, kaguluhan na nagaganap sa ating kapaligiran. Kung diyan ka nakapokus, magkakaroon ka ng takot. At mawawalan ka ng pag-asa at ikay magre-reklamo. At masasabi mo, bakit ba ganyan ang mundo natin? Why? Kung kay Lord ka nakapokus, at ikaw ay nakikinig ng kanyang mga salita, ay lalaki at lalago ang iyong pananampalataya. Ano mang sitwasyon na nangyayari sa ating mundo o kapaligiran, kailangan ang pananampalataya mo'y laging active. Amen. Hallelujah. Sapagkat ang Panginoon ay nakatingin sa atin, minamasdan Kanya ng ating Panginoong Jesucristo, sapagkat ikaw ang Kanyang inaasahan na mag-intercede, magsasalita sa Kanya upang anumang nagaganap sa ating kapaligiran o sa ating mundo o sa mga taong nadaing sa iyo,
ikaw mag-i-intercede sa Panginoon upang ipaabot ang problema ng ating mundo, ng ating bansa, ng ating community, ng bawat pamilya. Ipapabot natin sa Diyos yun. Kaya sa atin ipinakikita ng Diyos yung mga sitwasyon sa buhay. Yung mga bad situation, kaya sa atin po pinapaabot, ipinakikita ng Panginoon para tayo sa Kanya magpaabot ng problema. At sabi ng Panginoon, ang hindi magagawa ng tao ay magagawa ng Diyos. Lucas 18:27. Hallelujah! Palakpakan natin ng Diyos. Napakabuti ng Panginoon. Sabi dito, Luke 17 verse 6, if you have faith in God, walang imposible sa Diyos. Amen. Pag wala kang pagpapala na nararanasan nitong mga nagdaang linggo, dahil ikaw po'y nakikinig ng salita ng Diyos na pinapangaral ng pastor na ito, at ikay naniwala at sumampalataya, tandaan ko, sabi ng Panginoon, hindi ka mabibigo. Amen. Mapangyayari ang lahat sa may pananampalataya. Amen. Hallelujah. Marcos 9:23. Sa tinuturo ng Diyos, if you have faith, nothing is impossible to please God to those who believe. Amen? Amen. Sa mga nananampalataya sa Kanya. At sinasabi ng number 8, 2 Timothy chapter 4 verse 7, I have fought the good fight of faith. Tayo daw po ay mayroong matatag na pananampalataya sa Diyos, kaya tayo ay nakalalaban ng at tayo po'y nakakalaban sa mga dinadaanan nating pagsubok. Amen. In Jesus' name. Napapala, alam niyo po, kapag ikay may pananampalataya sa Diyos, kahit dumaan ka ng labanan, ay hindi ka po matatakot, di ka mangangamba. Amen. Sapagkat may salita ng Diyos na iniiwan na nakatanim sa iyong puso. Amen. At ang sabi ng Panginoon, John 1:1, sa pasimula kay kasama na ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. Amen. So, ibig sabihin, nga kapag ang salita ng Diyos po ay nasa sa ating puso, walang dapat ikatakot ang bawat isa. Kahit nagmamaneho ka ng sasakyan mo, kahit saan ka man naroon, ay hindi ka mahuhold up, hindi ka maharangan ng masamang tao, sapagkat ang pananampalataya mo ay nakafocus, nakatuon sa kanyang mga salita. At ang sabi ng Panginoon, sa aking mga salita, ito'y totoo, hindi ako nagsisinungaling, kaya't ikaw ay kanyang iingatan at kanyang ililigtas, sapagkat ang iyong pananampalataya ay buo. Amen. Hallelujah. Hallelujah! Hallelujah. Ano man ang nangyayari sa ating mundo, pakinggan mo lamang at panoorin kung anong nagaganap. Pero after na may kayo manood at ikay makinig ng kaguluhan at may nakikita kang may karamdaman, may mga tao may sakit, nasa iba't ibang ospital, nagpunta ka sa iba't ibang ospital, nakarating ka, may sakit ang mga tao, may mga nakakumpine sa ospital, tandaan niyo po, ang Diyos ay hindi natutulog, kaya kapag tayo po na may pananampalataya ay nag-usal ng panalangin, ay titiyakin ng Diyos na tayo kanyang sasagutin sapagkat tayo ay may pananampalataya at pinagkakatiwalaan ng ating Panginoon Jesus na tayo lumapit sa Kanya upang tayo mabuhay. Amen. Hallelujah! Ang Diyos ang lalaban Amen. sa ating labanan. Amen. Hallelujah. Hindi po natin laban to. Ang ating pananampalataya isa sa buhay lamang. Ang pagtitiwala sa ating Diyos kahit hindi nakikita, ito po'y ating lamang isa sa buhay. Sasampalataya tayo na anuman ang sitwasyon ay hindi matutuloy sa anumang bad sitwasyon
na nagaganap ay hindi matutuloy sapagkat ang Diyos ang nagsabi, ang hindi magagawa ng tao, magagawa ng Diyos. Kaya tayong lahat ay ilalayo sa kahirapan, tayo ulad ng buhay at tayo giginhawa na may magandang kinabukasan. In Jesus' name. Amen? Hallelujah. Glory to God. 1 John chapter 5 verse 4. For everyone who has been born of God, born of God, overcome the world. Sinabi ng Panginoon, bawat isa sa atin ay sinilang na mananagumpay na anak ng Diyos. Amen. Hallelujah. Sinilang tayo ng Diyos na mananagumpay at na-overcome natin ano man na nangyayari sa ating mundo. Kahit may parating na bagyo. Sabi yan, super typhoon daw ang bagyong darating. Kahit maghanda kayo sapagkat super typhoon, no. Sa mga anak ng Diyos, walang super typhoon. Amen. Jesus' name. Sa mga anak ng Diyos, hindi mag-aalala at hindi mababalisan sa balita. Sapagkat tayo iingatan, ililigtas, tutulungan, at tayo kanyang palalaksin ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Hallelujah. Tinuturo ng Diyos, napakabuti ng ating Panginoon, and God the Father and the Holy Spirit. Amen. Ang Holy Trinity ay napakabuti sa atin. Amen. Lalo-lalo na makikita natin ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos upang ma-overcome natin ang lahat ng mga dinadaanan ng kanyang mga anak. Papayag ka ba na bigyan mo ng ahas ang iyong anak kung humihingi ng tinapay? Hindi. Kapag humingi ang iyong anak ng tinapay, bibigyan mo siya ng tinapay at siya iyong palalakasin ang kanyang pagkain para lumakas ang kanyang katawan. So, ibig sabihin, kung ang mabubuti, kung ang masasama, ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa mga anak ng Diyos, tayo pa kayang mga lingkod ng Diyos? Tayo pa kayang mabubuting anak ng Diyos ang hindi makapagbigay ng magagandang bagay sa ating mga anak at maging sa lahat ng tao? Amen. 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 Kaya nga po, tinuturo ng Diyos, ma-overcome natin ang mundo. Tayo po ay mag-isip-isip. Huwag natin hayaan na tayo po ay natatalo ng maling emosyon. Huwag natin deklara na ang buhay dito sa bansa natin ay mahirap. No. Hindi mahirap ang buhay dito sa bansa natin. Sapagkat ang president natin, si Bongbong Marcos, ay hindi tayo pababayaan sapagkat siya tinalaga ng Diyos upang siyang maging ama ng ating bansa. Amen. Hallelujah. Ang Diyos pa kaya? Ang ating Panginoong Jesucristo pa kaya? Ang sabihin na siyang iyong Panginoon at tagapagligtas? Ang ikaw kaya ay pabayaan niya? No? Hindi kanya pababayaan sapagkat ang Panginoong Jesucristo po ay may lakas, may kapangyarihan na gumawa ng himala sa bawat nananampalataya nagtitiwala sa Kanya. Amen. Hallelujah. Napakabuti ng Diyos, mga kapatid. So, tinuturo ng Diyos, Hebrews chapter 11, verse 1. Ito po, basahin po natin. Ang Hebrews chapter 11, verse 1. Napakaganda po nito. Sapagkat pinatatatag ng Panginoon, pinalalalim tayo sa pananampalataya. Kung hindi ka makikinig, paano na ang buhay mo at pamumuhay mo? Ano? Saan ka huhugot ng lakas? Ganun ang Panginoon na nagsasabi na sa atin. Have faith in God. Kung may pananampalataya ka sa Diyos,
Kahit magdumating ang masamang araw, ikaw ay hindi pababayaan ng Diyos. Amen. Sapagkat ang pananampalataya mo ay nakapokus sa kanyang mga pangako at sa kanyang salita. Amen. Sabi dito, Hebreo chapter 11 verse 1. Ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan. Yes. At paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita, kinalulugdan ng Diyos ang mga tao noong unang panahon dahil sa kanilang pananampalataya. Kung sina Abraham, sina Jacob, sina Job, sina Isaac, sina Matthew, sina Luke, sina Marcos, sina John, sina Pedro, sina Pablo, ang pananampalataya nila ay nananatili sa kanila. Maging sa ating lahat ngayon, kung ang pananampalataya nananatili sa atin, meron po tayong assurance sa mga bagay na ating inaasahan sa Diyos. May assurance po tayo. Amen. Kung ikaw po ay isang empleyado, dapat ikaw mag-apply po ng PhilHealth, Insurance, SS, Pag-ibig. Kung ikaw po ay empleyado, meron kang mga bagay na yan, nakaka-assure ka na pag dumating ang sitwasyon sa buhay na ikaw kinakapos, ay ikaw ay makapaglolong sa ganyang mga. At kapag ikaw'y nagkasakit, wala kang pera, ikaw ay pwedeng madala sa ospital sapagkat meron kang PhilHealth o care o healthcare, ay hindi ka po madidismaya sa iyong buhay. At ikaw'y magagamot at ikaw po ay maliligtas doon po sa sitwasyon na ikaw po ay may karamdaman. Amen. May problema sa buhay. Amen. Hallelujah. Ngunit ang Panginoon, iba? Sabi niya, have faith in God and now is faith. Kung may pananampalataya ka sa Diyos, ang pananampalataya ngayon, kaya tayong lahat ngayon ay binibigyan ng assurance ng Panginoon na tayo ilagi niyang isi-save sa sakit at karamdaman, bibigyan niya tayo ng mahabang buhay at bibigyan pa tayo ng kasaganaan sa lahat ng ating pangangailangan. Assurance na kapag ikaw ay lumalapit sa Diyos, na ikaw ay humingi ng awa sa Diyos, nananampalataya sa Diyos, sa ating Panginoon Jesucristo, laging ang tatandaan, ang Diyos ay sumasagot sa lahat ng iyong pangangailangan. Amen. Amen. Hallelujah! Hindi po yan matutulog. Tumawag ka lang sa pangalan ng Panginoon, hindi ka ikaw ay maliligtas. Hallelujah. Sa pangalan lang ng Panginoong Jesucristo, tawag ka. In the name of Jesus, I declare na magkakaroon kami ng bagong simbahan. Amen. Sa pangalan ng Jesus, at dadalo ang maraming tao, ang buong tansa ay pupunta roon. Hallelujah! Bakit? Sapagkat meron tayong assurance. If you have faith in God, and to those who believe in God, and have faith in God, with assurance. Meron kang assurance. Have faith in God. Ano mang mga bagay, may assurance ka. Yung negosyo mo, pagpapalain ng Diyos. Yung iyong mga anak, ay nakakasigurado ka na pagpapalain ng iyong mga anak. Basta naglilingkod ka sa Kanya. Amen. Nakasisiguro ka, maging ng iyong mga apo, ng iyong mga mahal sa buhay, pagpapalain ng Diyos. At yung mga taong tumutulong sa gawain ito, nagpapabot ng pagpapala sa gawain ito, assurance na meron kang tatanggapin na 100% na pagpapala na ito'y nag-o-overflow Amen. sa iyong Hallelujah. kabanangyaman. Hallelujah! Ephesians chapter 2 verse 8.
For by grace have been saved through faith. Sabi ng Panginoon, by His grace, for by His grace have been saved. Sa pamagitan ng ating pananampalataya, tayong lahat ay naliligtas sa pamagitan ng ating faith. Amen. Hallelujah. Nasisave tayo. Ang ating mga anak ay hilalayo sa kapahamakan. Ang ating buhay na habang tayo namumuhay, kahit na tayo ay natanda na, tayo isinisave ng Panginoon na huwag tayo magkasakit because your faith in God. Kapag may pananampalataya ka sa Diyos, mananatili kang malusog, malakas, masigla ang iyong katawan at wala kang karamdamang mararamdaman sa iyong katawan. Amen. In Jesus' name. Because the shield of faith ay nakabalot sa iyo. And by the blood of Jesus, by the power of the blood of Jesus, ay nakakover sa iyo. Amen. Kung naniniwala ka na ang dugo ni Kristo ay matapos mong pagsisihan ng iyong mga kasalanan, tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, ikaw ay sinisiyod na ng pananampalataya. Saan? Sa blood ni Jesus. Amen. Hallelujah. Sapagkat ang blood ni Jesus po ng ating Panginoon ay tinubos sa atin ng ating Panginoon sa lahat ng uri ng kasalanan na maging sa sitwasyon na magiging sitwasyon natin sa buhay. Amen. Hallelujah. Kaya kapag binigkas mo ang dugo ni Kristo at sumampalataya ka, ikaw ay saved. Ang iyong sakit ay natutunaw. Ang iyong iyong mga nararamdaman sa katawan, natutunaw yung mga bukol na yan nga nasa iyong katawan, nasa iyong breast, natutunaw, sapagkat ang pananampalataya mo ay nakapokus sa kanyang salita at ito daw ay by grace through faith. Amen. Hallelujah. James chapter 1, last. James chapter 1, verse 3. Sabi ng Panginoon, verse 10. For you know that the testing of your faith produces steadfast. Sabi ng Panginoon, kung nalalaman mo lamang na kaya ikaw ay may testing, na-test, o ikaw ay nasusubok. Because your faith, pinainaaktive niya ang iyong pananampalataya. Gusto niya, exercise mo ang iyong faith. Kaya nasusubo ka. Pero hindi ka mamatay. Sa sakit na naranasan ng mga nananampalataya, hindi mamamatay. Bakit? Sapagkat, sabi ng Panginoon, ito'y trials lang. Ito'y testing lang sa atin. Na kung ang pananampalataya mo ay magiging active at ito ay mananatili sa iyo ang pananampalataya at kung mananatili ang pananampalataya sa iyo, ito'y magpuproduce ng magandang buhay. Amen. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Amen. 1 Peter chapter 5 verse 9. I-confirm natin na ang ating pananampalatay lagi nating i-declare. Kaya nga, sa araw na ito, mapalad tayong lahat Amen. sapagkat tayo na naman ang gagamitin ng Diyos para mabuhay ang pananampalataya ng mga kapwa natin, hindi lamang dito sa Cavite, hindi lamang dito sa Pilipinas, maging sa iba't ibang bansa at sa buong mundo. Amen. Ang Jesus Christ Hill ay may tatayong malaking simbahan at hihilahin ng Panginoon ng Spirit ng Diyos. Ang lahat ng tao lumapit kay Jesus na ating Panginoon, the founder, and the foundation, the author, and the finisher of our faith. Amen. Hallelujah! Hallelujah. Tayo po'y magsitayo. Hallelujah. Na once ang Diyos po ay hindi nakikita, hindi
Pero yung pananampalataya mo ay dapat buhay. At lahat ng masasamang sitwasyon sa buhay ay nawawala. At nagkakaroon ka ng panibagong buhay na matagumpay, a more than conqueror, at victory lagi sa ating buhay. At po. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Salamat, Holy Spirit. Lord, Father God Almighty, salamat po. Lord Jesus Christ, thank you so much. Holy Spirit, I love you. Salamat po sa iyo. Salamat po sa wisdom, the faith, and the power. Glory to God. O Diyos namin ang magpapagpasalamat. Nagpapasalamat po kami sa iyo. Kapagkat kami tinawag sa Panginoon upang maging daan. Nakagaya ng iyong anak ang Panginoon. Naming Panginoon ito na naging daan at katotohanan ang buhay. Salamat po Panginoon kami. Kami po ay pinili mo at patuloy na gamitin instrumento mo Panginoon para sa mga taong nawawala na ng pag-asa, nagkakaroon ng takot, nagkakaroon ng worry sa buhay. Panginoon, salamat po. Aming Ama, salamat po sa pangalan ng Panginoon. Nariyan ka, Panginoon. Patuloy mo kang binibigyan ng karunungan upang ganatin ang iyong kalooban upang aming sa buhay ang pananampalataya na upang i-exercise namin araw-araw upang kami po ay magkaroon ng buhay at buhay na walang hanggan at buhay na ganap at kasiyasiya sa pangalan niya. Yes, Lord. Pero kami asyuran sa iyo. Habang kami nabubuhay ni asyuran sa iyo. Hindi mo kami palalapatan ng sakit. Hindi mo kami palalapatan ng pagsunod. Kapagkat kami ang katotohanan. So kami ay magiging katotohanan ng buhay ng aming kapwa. Nakapalila namin namin sa iyo. Ipinabayag ang iyong kanila. Ay nagkakaroon ng buhay sila. Isang buhay ng ganap sa piyesa. Ang sabi ko, you are the great provider because the God is more than enough. Lord, maraming salamat. Patuloy namin kayo papasalamat. Ang mga nakasumpong, nakatapo sa simbahang ito, nakapanood ng live video.
ng live online broadcast ng gawain ito, Panginoon. Sapagkat naniniwala kami ng bawat isa sa inyo ay magtatagumpay. Ang iyong mga anak ay magtatagumpay. Mapagpagpala ang inyong hanap buhay, ang inyong negosyo. Gaganda ang inyong pamumuhay. Saan man ka naroon, ikaw may nasa iba't ibang bansa. Iingatan ka ng Diyos. Gagabayan ka ng ating Panginoong Jesucristo. Ang Espiritu ng Diyos ay kikilos. Kung ikaw ay nanganganib, ikaw ay naubuso ng iyong amo, titiyakin ng Diyos na sila'y pigil sa lahi ng Panginoon sapagkat ikaw ay nananampalataya sa Diyos. Walang pwedeng lumait sa iyo. Mga katulong na nasa iba't ibang bahay, nag-apply na bilang katulong at inaapi ng kanyang mga amo at pinakusahan ng iba't ibang klase ng akusa. Maniwala ka pa, kapatid, hindi ka pababayaan ng Diyos. Kung ikaw may mahirap, hindi ka niya pababayaan. Lumapit ka kay Jesus at ikay kanyang tutulungan. At ang Ama ang nagsabi, just call me and I will answer you. At sabi ng Panginoon, ay ako ay kasama mo saan man ikaw naroon. Kaya aming Ama, loobin niyo po na kami samahan. Kami ay inyong pagpalain, kami inyong kahabagan. Kalingayin niyo po kami lagi. Aming Ama, kaming lahat na nakasumpong sa iyong anak na si Jesus. Kaming lahat na sumampalataya ay kami iyong tutulungan. Kami iyong ililigtas. Kami iyong iingatan. At lahat ang may galit sa amin ay mapapahiya. Ang lahat ng aapi sa amin ay silang lahat ay mahuhulog sa bangin. Sapagkat kami iyong mga anak na iniingatan, sapagkat ikaw nagsabi, Panginoon, walang anak kang pinabayaan, walang lingkod kang pinabayaan, sapagkat kami po, Panginoon, ay hindi kailanman lalayo sa iyo, kami laging tatawag sa iyo, sapagkat kami ay minamahal mo at minamahal ka din namin, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Lord, maraming po salamat sa exercise your faith. Exercise your faith. Sabi niyo po, Panginoon, have faith in God. And Lord, salamat po sa iyong pong pag-iingat sa aming pagmamahal. Salamat po sa iyong divine protection sa pamagitan ng iyong banal na dugo at sa iyong mga latay at sugat. Gumagaling ang lahat ng may karamdaman. Sa iyong mga sugat, sa iyong mga latay, 1 Peter chapter 2 verse 24. Lahat ay gagaling sa lahat ng uri ng sakit. In the name of Jesus. Hallelujah. And Lord, salamat po sa iyong patuloy na pagkilos sa buhay namin. Kaming lahat ay iyong ginabayan, iningatan, maging sa aming pagsasalita. Ikaw ang aming patnubay at kami ang iyong instrument upang kami ang maging daan ng buhay ng marami at ikaw ang maging daan namin na kami mga sisidang walang laman at kami naman ay iyong lalagyan ang iyong Spiritong Banal ay laging mananahan sa amin. Puspusin mo po kami in the name of Jesus. Hallelujah. Glory to God. And cover your blood for divine protection kami na narito. Ako, Panginoon, ang aking pamilya. Nanay Dilia at ang kanyang pamilya. Si Sister Miriam at ang kanyang pamilya. Si Nico at ang kanyang mga kaibigan. And Lord, i-bless mo po, Panginoon, ang aming mga anak, ang aming mga apo, patuloy mo pagpalay. Ang mga kapatid namin nasa ibang bansa na tumutulong nasa Israel, pagpalain mo siya, Panginoon. Ingatan, laging samahan, laging tulungan, laging pasaganayin, laging yung magumapog sa kanyang pagpapala in Jesus' name. Ganun din po nasa Australia, Canada, ang mga kapatid namin na sa amin ay maasa po kami tutulungan at kami hindi mo pababayan, Lord. In Jesus' name. Father God, salamat po ng marami. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Ikaw nagsabi, walang imposible. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. Amen. Sino po napagpala sa salita ng Diyos? Glory to God. Hallelujah. Glory to the highest praise. Hallelujah, Abba Father. Salamat, Panginoon.
nagpapalakas sa iyong pananampalataya, O Diyos. Hallelujah. Have faith with you, O God. Magkaroon kami ng matatag na pananampalataya. Purihin ang Diyos. Amen. Dadapon tayo sa isa pang bahagi ng gawain. Panginoon, yung pagbibigay po. Sabi po sa Malakay 3:10, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga kaisang bahagi sa tahanan ng Diyos upang makamtan, magkaroon at matugunan ang pangailangan ng aking tahanan. Sino pa may sabi? Ang Panginoon, ang Diyos na ating Ama. Subukin ninyo kung sa bagay nito kung hindi ko bubuksan ang bintana, pintuan sa langit, kalangitan, at ibuhos sa inyo ang masaganang biyaya at pagpapala. Amen. Hallelujah. Sino po nakaranas na kapos na wala ka na mapupuntahan, na magtataka ka na lang biglang may on the last minutes dumating po ang blessing ng Panginoon. Ako po naranasan ko yun na yung wala din na wala malapitan, kamag-anak, kapatid, wala. Kundi sa Diyos ako humingi. Talagang nandoon nagpadala ang Diyos na instrumento upang ako ay nagpalain, bless sa oras na yun ng panahon na kailangan. Kaya doon natin masusubukan kung gaano katapat ang Diyos. Subukin natin kung gaano siya katapat sa atin. Maging tapat din po tayo sa Kanya. Sabi doon ng Panginoon, sasawayin ko ang mga mananakman, mga wawasakin ko, alang-alang sa inyo. At hindi niya sisirain ang mga bunga sa inyong lupain, ni malagasan man ng bunga sa di panahon ang inyong mga puno ng ubas, mga pananim. Na yun ang sabi ng Panginoon na may ng mga hukbo ang ating Ama. Purihin ng Diyos. Hallelujah. Unay nga, tapat ang Panginoon sa kanyang pangako. Magtiwala po tayo sa kanyang pangako na hindi niya tayo pababayaan. Hallelujah. Ang Diyos ay tapat. Sige po, taas natin ang ating mga sobre. Praise God. Hallelujah, Lord. Salamat po, Lord, sa iyo ang lahat. Nagmula ang mga bagay na ang meron sa amin ng Diyos. Maging ang lahat ng sasabitan ito, ikaw ay pag-aari, Panginoon. Maging ang aming buhay. Panginoon, wala kaming anuman magdadala sa aming pagpunta rito hanggang sa aming pagbalik sa iyo. Lord, ang madadala namin, Panginoon, ang magtanim kami ng kabutihan, ang sundin ang iyong banal na kalooban, Panginoon. Ang sundin ang iyong mga salita, Panginoon. Hallelujah. At mga pangako mo na yung binitawan ko ay magkakaroon ng katuparan sa ating mga buhay. Lord, we bless mo, Panginoon, mga kamay, bukas pala at ibigay sa iyo, Panginoon. Aming puso, Panginoon, ay nalay sa araw na ito. Maraming salamat, Ama. Lubos ka natin pinasalamatan sa araw na ito. Patuloy pagpalain, Panginoon. Sumungbunga na aming lupain, maging ang aming pamilya at buong sambahayan. Maraming salamat, Ama, sa iyong lahat na papuri. Masasalamat itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Ibabalik, siksik, liglig at umaabang. Ibabalik, siksik, liglig at umaabang. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Yes, Lord, salamat, Panginoon. Hallelujah. Sige po, tayo tumayo para sa huli. Sige po, pasalamatan natin ang Panginoon sa araw na ito. Awitan natin.
Ang Diyos na makapangyarihan po sa lahat, sa pangalan po ni Jesus at sa patuloy po na patnubay ng inyong pong banal na Espiritu. Muli po, Panginoon, sa umagang ito kami po buong pusong nagpapasalamat sa inyong harapan. Ito po, sa inyong pong pulpito, Panginoon. Hallelujah, na muli po, Panginoon. Hallelujah, na muli po napagtagumpay na lang po namin ang inyong pong banal na gawain dito po sa bahay-sambahan po, dito po sa Jesus Christ Hills, God Almighty. Panginoon, salamat po. Hallelujah, na walang sawang pag-iingat at pagkabay niyo po sa aming mga mahal po namin sa buhay at sa mga lingkod niyo po, Panginoon. Hallelujah. Esther Miriam, kay Nico sa maginangtong, kay Pastor Noel at sa buong sangbahayan niya, Panginoong Jesus, at sa aming pong magkasama sa buong sangbahayan ko po, Ama. Maraming pong salamat po. Muli po, Panginoon, pagpalaan niyo po lubos, Panginoon, ang bahay-sangbahan niyo po, Ama. At ito po, Panginoon, ay patuloy niyo pong i-provide ang lahat-lahat po ng aming pangailangan dito po sa bahay-sangbahan niyo po sa Jesus Christ Hills, God Almighty. Hallelujah. Salamat po. At i-cover niyo po kami ng hindi pong banal na dugo niyo po, Ama, pamula ulo hanggang talampakan bilang proteksyon po sa aming mga mahal po namin sa buhay at sa mga lingkod niyo po, Ama. Maraming pong salamat po. Muli po sa aming pag-uwi, kami po muli niyo pong ingatan. Samahan niyo po, Ama, kami at ang niyo pong laksa-laksang mga ngayon. At ang niyo pong banal na Espiritu po. Hallelujah, in the name of Jesus. Maraming pong salamat po. Hallelujah. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Hallelujah. Salamat po, Ama. Thank you for watching po. God bless po. Meron po tayong gawain every Sunday, Thursday po dito po sa House Church. Bless po tayo ng Panginoon at pagpalain habang tayo ng buhay. Salamat. Mahal tayo ng Diyos. Thank you for watching. The Passion Family. Drid Hernandez, Alona, Arnovia, God bless you. Mag-isip, Angie Ferrer, God bless you. At sa lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Antar Island, Philippines, maging OFW. Bless tayo ng Panginoon. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen. Lord. Nirecord ko. Salamat po, Sister Dred Hernandez and Sister Miriam. Salamat po sa manunod pa. In Jesus' name, pagpalain po kayo ng Panginoon ngayon at magpakailanman sa pangalan ni Jesus. Amen.